So yung lesson natin is all about parabola na kailangan matapos natin within this session. So ano ba ang ibig sabihin ng parabola? Ano bang itsura ng parabola? Paano ba yung mga objectives natin regarding about parabola na kailangan nating matalakay at ma-meet within the whole session? So ito ngayon yung parabola natin at ito yung mga objectives na kailangan nating ma-meet within the whole period. Graph parabolas with vertices at the origin. So yan ang isa nating objective. Kailangan matuto tayong mag-sketch ng parabola kapag ang vertices nito is nasa origin naman. And hindi lang siguro sa origin, pati rin sa point na yung vertex is not at the origin, which is vertex H and K. Then by having the second objective, identify and label the vertex, axis of symmetry, focus, directrix, and endpoints of the log of the focal diameter, given the equation of a parabola in its standard form. Third objective, write equations of parabolas in standard form. And for the fourth one, graph parabolas with vertices not at the origin. Initially, yan muna ang ating mga objectives. Pero I don't think na yan lang ang mamimit natin within the whole period ng mga objectives. To start with, ito muna yung definition ng ating parabola. Informative muna yung session natin. The parabola is defined as the locus of a point which moves so that it is always the same distance from a fixed point called focus and given a line called the directrix. Mamaya maintindihan natin ang ibig sabihin ng definition na yan ng focus at ng directrix. Standard form of parabolas. So mga formula muna ang kailangan kong i-introduce. Y square is equal to positive 4ax. Y square is equal to negative 4ax. X square is equal to 4ay, positive. And x square is equals to negative 4ay. So ito yung tactical na isi-share ko sa inyo. Ang 4a is actually the length of the latus rectum. Lagi ninyong tinitingnan ang katabi ng 4a na variable. Ang katabi ng variable ng 4a ay yun ang magiging guide natin o magdidikta kung ano ba yung posisyon ng parabola natin. Kung nakaharap ba sa kanan, nakaharap sa kaliwa, upward ba yan or downward. In this case, y square is equal to positive 4ax. Ang katabing variable ng 4a is x. At dahil x ang katabi ng 4a, ibig sabihin dalawang bagay lang yan. Nakaharap sa right or nakaharap sa kaliwa dahil ang x is pang-horizontal yan. Ibig sabihin nakaharap sa kanan or kaliwa. And then tingnan natin ang sign ng 4a. Di ba't ang sign ng 4a is positive? Kapag positive ang sign ng 4a at ang katabi nito is x, ibig sabihin nakaharap sa kanan yan. So ang parabola natin is opens to the right at ang vertex nito parehong 0. Yung pangalawa naman, James. Nandiyan ba si James? James? Yes, sir. Sa palagay mo, ano yung parabola na yan? Parabola opens to the left. Parabola, yes. Pakilakas ang boses, anak. Parabola opens to the left. Very good. Ang katabi ng 4a is x. Yung iba kasing estudyante nalilito kung saan nakaharap ang parabola, no? Tandaan lang, ang katabi ng 4a is x. Kapag x ang pinag-uusapan, horizontal tayo. And then tingnan mo na lang yung sign ng 4a negative. Kaya parabola opens to the left, vertex 0, 0. Basically, yan muna ang kailangan ninyong maintindihan regarding about parabola. And then what's next? X square is equals to positive 4ay. Okay, maliban kay James, sinong gusto sumagot sa pangatlo? Anong klaseng parabola yan? Saan nakaharap yan? Anyone? Parabola opens upward po. Who is that? James pa rin?
So parabola opens upward dyan dahil ang katabi ng 4A is Y. Kapag pinag-uusapan is Y, ibig sabihin vertical tayo, upward or downward. At dahil positive ang 4A, parabola opens upward dyan. Vertex 0, 0 pa rin. And then lastly, we have x squared is equals to negative 4ay, parabola opens downward, vertex 0, 0 yan. So yan ngayon ang ating mga standard form of parabolas kapag ang vertex is at 0, 0. Now let us proceed to another set of formulas. Standard form of parabolas pa rin tayo. Yan yung una, y minus k, or the square of y minus k is equals to positive 4a times x minus h, followed by this one, another formula. Actually, magkakaawig lang, no? Nagbabago lang ng signs. And then nagkakapalitan lang ang naka-square. Okay, yung una, ang katabi ng 4a is x. The variable nearest to 4a is x. And its sign is positive. Dahil x ang variable na katabi ng 4a, horizontal pa rin tayo. Nakaharap sa kanan o kaliwa. Sa palagay ninyo, anong klaseng parabola yan? Anyone? Class? To the right po, sir. Alright. Sino yung sumagot? Giant po, sir. Okay, very good. So, parabola opens to the right, vertex h and k naman tayo. Hindi na kasi sa origin ang parabola natin. How about the next one? Anong parabola yan? Parabola opens to the left. At Sino vertex sumagot? H and James Sino po. sumagot? James. Okay, very good. Parabola opens to the left. And then the next one is actually parabola opens upward. Ang katabi ng 4a is y, positive ang sign, so upward yan. And then the last formula, ang katabi ng 4a is y, ibig sabihin upward or downward yan, kaya lang negative ang sign ng 4a, so ibig sabihin downward yan. Parabola opens downward at vertex h and k. Now, hindi lang naman yan ang mga formula na kailangan ninyong tandaan. Kasi during the licensure examination, minsan yung given na equation ng parabola hindi binibigay sa standard form. Minsan ibinibigay yan sa general form and then may itatanong lang na question regarding about that problem. Maaaring itanong ano ba yung vertex ng parabola, ano ba yung focus ng parabola, or ano ba yung equation ng directrix nito, ano ba yung mga endpoints ng parabola. Yan ang mga possible question na pwedeng itanong during the licensure examination. O kaya ibibigay yung general form, i-convert mo ng standard form. Ibibigay yung standard form, i-convert mo ng general form. So ito ngayon yung dalawang formula natin regarding about the general form of parabola. X squared plus dx plus ey plus f is equal to 0, principal axis at y-axis. At yung sumunod naman, y squared plus dx plus ey plus f is equal to 0, principal axis at x-axis. So yun yung mga formula na kailangan ninyong matandaan regarding about parabola. Yan yung unang step kapag nag-aaral talaga ng parabola. Tandaan nyo muna lahat ng mga formulas. Wala munang calculation. First step, para makabisado ang parabola, tandaan ang mga formula. Standard form, general form. And then dapat naiintindihan ninyo kung kailan nakaharap ang parabola sa kanan, sa kaliwa, upward or downward. So yun muna ang mga tatandaan ninyo. Kapag nakabisado na ninyo ang mga formula, ito yung susunod na akbang na kailangan ninyong gawin para maging systematic ang inyong pagre-review ng parabola at pagkakaroon ng mastery regarding about parabola. So kung nag-aaral, ganyan lang ginagawa ko, mga formula muna and then kakabisaduhin ko yung figure, yung concept. So ito ngayon yung figure ng parabola natin. Wag muna pala yung mga figure, no? Remind ko muna kayo regarding about definition of terms. Directrix, ito pala yung meaning ng directrix. Directrix is a line perpendicular to the axis of symmetry or symmetry of a parabola. A line such that the ratio of the distance between the points on the conic and the focus to the distance
to the directrix is constant. So we have it as the directrix. Followed by the second one, focus of a parabola. Focus of a parabola is a fixed point in the interior of a parabola that lies on the axis of symmetry. Axis of symmetry, ito yung principal axis. Ang principal axis mo ba is X or horizontal? O kaya naman vertical o Y-axis ang ating principal axis. Sa principal axis, dito nagpapas ang vertex at ang focus. Yan ngayon ang ating tinatawag na focus. Naglalay yan sa axis ng symmetry. The next one, latus rectum. Okay, take note, ang focus, ang layo ng focus sa vertex is distance A. Assuming lang, no? Ginamit ko lang yung variable na A. Sa latus rectum naman, it is actually the line segment that passes through the focus of a parabola parallel to the directrix with endpoints on the parabola. Ang total length ng latus rectum, take down note lang kayo, no? Take note lang. Kahit nagdi-discuss ako, dapat pamisa-misa nagsusulat kayo, ang latus rectum, ang length niyan is 4A. From focus to one endpoint of the latus rectum, may layo yan na 2A. And from another endpoint of the latus rectum to focus is another 2A. So 2A plus 2A is a total of 4A. Okay, kwento ko lang, no? Ang layo ng vertex sa focus, distance A. Ang layo ng line of directrix, okay, ulitin ko, ang layo ng vertex sa focus is A. Ang layo ng line of directrix sa vertex is A. Ang layo naman ng bawat endpoints ng latus rectum sa focus is distance 2A. So yan lang naman ang mga tatandaan ninyong mga distances. And then parabola, again, didefine natin, is the set of all points x and y coordinates in a plane that are the same distance from a fixed line, called the directrix, and a fixed point, the focus, not on the directrix. Now, ito muna yung conic section ng ating parabola para maintindihan ninyo kung paano tayo nakakabuo ng parabola, ng ellipse, ng circle o ng hyperbola. At since ang concentration natin dito is parabola, ito muna ang paraan para makaform tayo ng parabola. Okay, how can a parabola be obtained from slicing a cone? So, paano ba tayo makakabuo o makaka-obtain ng isang parabola sa pamamagitan ng pag-slice ng cone? Halimbawa, meron ka nga pa ng ice cream o kaya siguro may clay ka and then slice mo lang yung clay, magpo-form ka ng cone. And then afterward, slice mo yung cone. So, paano ba yung slicing ng cone para makabuo ng parabola? Slicing a cone parallel to the slant edge of the cone. The resulting shape will be a parabola. Okay. Assuming, yan ngayon yung figure natin. No? Okay, ito yung cone natin. Kapag dito, kita na niyo yung araw ha, yun yung cursor ko, yung movement ng cursor ko. Kapag dito ako nag-cut, yan. Yan ang cutting section. Ang mabubuo natin is actually a circle. Circle. Pero, kung magkakat ako, yan, magkakat ako bago maging parallel yung line, yan. Dito ako magkakat, makakabuo ako ng ellipse. Pero kung ang cutting section ko is parallel sa slant height ng parabola, makakabuo tayo ng cone. I mean, kung magkakat ako ng line parallel sa slant height ng ating cone, makakabuo ako ng parabola. Pero kapag yan ay hindi na parallel at sumobra, makakabuo naman tayo ng hyperbola. So ito yung slant height, yung naka-red mark. Tawag dyan slant height. At ito naman yung line kung saan ako makakat. Kung papansinin natin yung line na yan is parallel to this slant height. Kapag ang cutting natin is parallel to that slant height, definitely ang mabubuo natin is a parabola. Yung strip ng parabola na nakat natin by the given cone.
Pero class, kung ang cutting section natin is dito siya, bago mag-parallel, definitely ellipse yan. Kung dito ako magkakat, bago maging parallel. Or kung magkakat naman ako, right after na naging parallel na, diyan, dito, diyan, makakabuo tayo ng hyperbola. So kung horizontal naman yung cutting section natin, makakabuo tayo ng circle. Para lang maintindihan ninyo no, kung paano na-obtain ang cone. Sa conic section, yung apat na klase na curve natin, na circle, na ellipse, na hyperbola, at ng parabola. Let us proceed. Since alam na natin ngayon kung paano nakaka-obtain ng parabola using a cone or slicing a cone, so we can now proceed. Pag-aralan naman natin ngayon ang iba't ibang parte ng parabola at ang mga distances from point to another point. So, unahin ko, no? I repeat. Ang unang gagawin para makabisado ang konsepto ng parabola, kabisaduhin ang mga formula at intindihin maigi kung paano ba nakaka-obtain ng parabola. Kapag kabisado na ang parabola at kung paano na-obtain ang parabola using a cone, by slicing a cone, and then alam na natin yung position ng parabola kung saan nakaharap, kabisado na natin yung konsepto doon, ito yung susunod nating aaralin, mga anak. Dimensions and parts of the parabola, kailangan ma-master ninyo. Assuming ito yung parabola natin na nakaharap sa kanan. Kaya nakaharap yan sa kanan, sa kaliwa, upward yan or downward yan, kailangan kabisado ninyo yung mga points ng parabola. This is the vertex. Tingnan nyo ako, kabisado ko, vertex, focus, endpoint of latus rectum, tatawagin ko yung L, tatawagin ko itong R. Ang layo ng vertex sa line na yan, ang line na to ang tawag is directrix. The line of directrix. At may equation ng directrix. O pakita ko yung mga points, no? Vertex, the focus, endpoint of latus rectum, and another endpoint of latus rectum. And then ito naman ay yung equation ng directrix natin. No? Tinatawag nating line of directrix. Yung axis na yan, kung saan nagpapasa ang vertex at ang focus, natawag nating principal axis. Itong line na to, directrix. Line of directrix. At may equation lagi ang directrix. E naman pag-uusapan natin ang mga distances. Di naman mahirap tandaan yan. From vertex to directrix, distance A. From endpoint to focus, 2A. 2A na naman yan. And then yung dalawang yan, A and another A. Okay, tanungin ko kayo ha. Balik ko lang sa dati. Yan. Talagang nakikinig kayo. Okay, James. James. Ano to? Hello? Anong tawag dito? Sir, saan po? Yung pong sa Yung tinuturo ko sa vertex araw. po. Vertex. Correct. How about this? What do we call this? Another person naman? Another student na pwede sumagot? Focus po, sir. Focus. Very good. How about this? Endpoint of latus rectum. So, dalawa yan. Yan. Very good. Okay. Next. Ano to? Anong line yan? Directrix po. Very good. So, this is our principal axis kung saan nagpapasa ang vertex and focus, no? Directrix yan. Ano ang layo ng endpoints of latus rectum sa focus? 2A. 2A. And another 2A. 2A plus 2A is 4A. Yan ang total length ng latus rectum. 4A. Vertex to focus is A. Vertex to directrix is also A. So since kabisado na ninyo yan, umiikot lang yan, no? Upward, to the left, ganyan pa rin yung mga points na yan, hindi mababago. Magbago man yung posisyon, pero yung mga points, hindi mababago yan at yung mga distances. So kabisado na ninyo ngayon yung mga drawing. Ito ngayon, pasensya na, hindi muna tayo magkakalculate. Ito talaga kasi yung pinaka-importante. Kapag natutunan ninyo itong ituturo ko right after na makabisado ninyo in dimensions and parts of a parabola,
ay, ano bang tawag dito? Garantisado. Kapag binaligtad yung problem, alam ninyong i-calculate. Hindi yung alam nyo lang i-sketch yung problem, yung parabola. Sa board exam, hindi ipapasketch sa iyo ang parabola. Magbibigay lang yan ng points and then ipapahanap ang equation. Isa yun sa posibleng ibigay sa licensure exam. Kapag ito nakabisado ninyo, kung parabola lang naman ang ibibigay sa licensure examination sa civil engineering, sigurado makukuha ninyo. Kasi alam niyo yung pasikot-sikot. So ito yung susunod na tatalakayin natin. Y square is equal to positive 4ax. Mag-ensayo muna tayo regarding with the plotting of points and coordinates. We do not yet prepare pa sa calculation. Kailangan muna ninyong makabisado ito mga anak, no? Y square is equal to positive 4ax. What do you think? Anong parabola yan? Parabola Opens to the right. Opens to the right. At ano yung vertex? Hello? 0, 0. Ano yung vertex natin? 0, 0 po, sir. 0, 0. Very good. Yan. So let us draw now a parabola opens to the right. Okay. I-apply natin yung kanina, no? This is what? Ano yan? Vertex po. Vertex. Okay. Okay, distance A muna. From here up to there is A. From here up to there, from vertex to focus is A. 2A naman doon. 2A naman dito. Dapat kabisado niyo yan. Okay. Vertex 0, 0. Yan. So, di ba vertex 0, 0 yan? Tama ba ako? Ang parabola natin na opens to the right, ang vertex 0, 0 ang mga coordinates. Ito yung concept. From vertex na may coordinate na 0, 0, kung ako ang nasa posisyon na to o isa sa inyo ang nandito sa point na yan, nagplano ka ng pumunta ng kanan. Take note, kapag papunta ng kanan, mag-a-add. Kapag papunta ng kaliwa, magsusubtract. Kapag papunta ng itaas, mag-a-add. Kapag papuntang ibaba, magsusubtract. Dito class, ang movement natin is papunta ng kanan. At dahil papunta yan ng kanan, horizontal, di ba? Ang pinupuntira natin dyan, ang source natin is the abscissa 0. Kasi X yan eh. Ang movement natin horizontal. So, ang concentration natin nasa abscissa. Anong gagawin ko sa abscissa para makarating ako sa focus? 0, dadagdagan ko ng distance na A. Magiging 0 plus A, isn't it? Okay, focus. Magiging 0 plus A. At ang 0 naman is mariretain. But 0 plus A is A. Bakit naging A yan 0? Bakit ko dinagdagan ng A? From here, maglalakbay ako ng distansyang A. Ibig sabihin, from point 0, na absisang 0, dadagdagan ko ng A, magiging A, 0 yan. Okay, yan ang focus. Okay, pupunta ako ng left. Upward muna pala daw. So from focus, aakit ako. Sa dalawang yan, abscissa and ordinate, A and 0, anong dadagdagan ko? 2A po, sir. Ano yung dadagdagan? Hindi yung idadagdag. Ano yung madadagdagan? Upward eh. Yung Y po. Yung Y. Ano ba yung Y natin? 0 po. 0. So sa makatuwid, 0 plus 2A. Ang A mariretain kasi wala namang horizontal movement. Upward movement tayo. So ang ordinate ang pakikilaman natin. So ang coordinate natin sa taas, L, A, mariretain, at ang 0 magiging 2A dahil 0 plus 2A yan kanina. Okay, practice. Ano yung coordinate ko ngayon sa baba? Ano yung coordinate sa baba? Diyan muna tayo mag-concentrate, hindi natin inaapura yan. LA negative 2A. Okay. A and negative 2A, yun lang ang gusto kong malaman. A and negative 2A. So R ang tawag ko dyan. A and negative 2A. So very good. Now, if I'm about to give you the equation of the directrix, ang galaw ng line
From 0, ang galaw ng line is x. So x equals to 1, x equals to 2, x equals to 3. Yan. Ano ngayon ang equation ng directrix natin dito? Pupunta ako ng right. X is equal to 0 0, minus negative A. A. Yes. Minus So A. x equals to 0 minus A. So x now is equal to negative A. At yan ang equation ng ating directrix. Tandaan nyo muna yung konsepto ng parabola opens to the right, kung bakit naging AN 2A yan, kung bakit naging AN negative 2A, kung bakit naging AN 0. Napaka-importante niyan kapag ang isang examiner binaligtad yung problem, ibinigay yung coordinates. Diyan papasok ngayon yung algebra class. Kapag marunong ka ng mga coordinates, baliktarin man yung problem, kayang-kayang mo resolvein yung problem. But take note of this, kailangan mo recall. Sigurado pasok dito ang systems of linear equation. Mamaya makaka-encounter tayo ng ganyan sa ating discussion for today. O, palitan ko yung concept ngayon. Hindi naman opens to the right. Yan. Vertex 0, 0 yun, no? Opens to the right. Now, anong parabola yan? Opens to the right, sir. Anong vertex? HK. Okay, very good. Okay. Drawing muli ako. Distance A, distance A. Distance 2A, distance 2A. Walang nagbago, di ba? AA, 2A, 2A pa rin yung mga distances na nakikita natin. Now, if this is our vertex, H and K, and gusto kong malaman ang coordinate ng focus, from vertex, magagaling ako ng vertex, pupunta ako ng focus, ang direction ko is to the right. What do you think will be the coordinates of the focus? Tingnan ko nga kung naiintindihan nyo talaga yung kanina. Ano yung coordinate ng focus? Nagiging ano po ba? Anong H plus coordinate? A po ba, sir? Ano? Pakiulit. H plus A po. At saka, K. okay, very good. Kasi, dahil papunta ka ng kanan, ang gagalawin mo yung abscissa. Dahil horizontal lang movement eh. So, H plus A and K. Yan. Iniintindihan na lang, hindi minememorize yan, no? Iniintindi kung paano nakuha ang H plus A and K na coordinate ng ating focus. Malaki yung benefits na makukuha ninyo dito. I will explain it to you later. Yan. Systematic ang ating ginagawa ngayon. Kung aakit tayo, ano ang points ng L? Ano yung mga coordinates ng L, ng ating latus rectum na L points sa taas? Okay. Pakibigay nga. Hello? Ano yung L natin? That's 2A. H plus A pa rin, sir. Yes, H plus A pa rin ang abscissa. K H plus 2A. K? 2A. K? Plus 2A, sir. Very good. Plus 2A. So H plus A and K plus 2A. Yan ang ating L. Kung bababa ako, ano yung coordinate? H plus A. H plus A. And? K minus 2A. Very Negative good. 2A. So, Negative nakakasunod kayo. Pupunta ako ng left. Anong equation ng directrix? Laging x kapag ganyan, no? Kapag to the right and to the left, laging x ang simula ng equation. X is equal to what? Negative A. H, negative A po. H minus A. Very good. So, x equals to H minus A. At yan ang equation ng directrix natin. So, una, okay, no? Ilalam muna ninyo yung mga parts and dimensions. Ngayon naman, paglalagay o pagpa-plot ng coordinates through variables. Wala munang numero, wag muna kayong mag-calculate. Intindihin muna yung konsepto. Okay, next. Anong parabola yan? Practice muna tayo. Lahat To the left po. To the left. Now, I draw a parabola to the left. Again, A. This is also A. 2A. 2A. Now, if my vertex is 0, 0, I want to determine the coordinates of my focus. What do you think are the coordinates of the focus? Sige nga.
Negative A, 0, sir. Okay, that's right. Very good. If I will move upward to the endpoint of the latus rectum sa taas, ano coordinate? Negative A, 2A. Very good. Ang bilis ng pick up nyo ngayon, ha? Okay, pababa. Negative A, negative 2A. Okay, exactly. And how about the directrix? What will be the equation of our directrix? X pa rin yan. X equal to? X plus A. Yes, X equal to A or positive A. Very good. Now, let us move to another figure. Kailangan na makabisado yun talaga. Kapampangan, kailangan mapatako pa ka rin. Kailangan maintindihan nyo muna yung mga yan. Makabisado nyo muna talaga ng buong buo. Sa gayon, pagdating natin sa mga problem solving, wala na yan. Madadali na lang yung mga yan. Chicken pida lang sa inyo yung mga yan. Okay, next. How about this? Parabola open to the left pa rin yan, no? Alam na ninyo yan. A, 2A, 2A, AIDS, and K. Ano ang focus? Coordinate, please, for the focus. Negative A, K. Ano? Ulit. Dito ay lagi nagsisimula. H minus A po. H minus A and K. K. Very good. How about the latus rectum endpoint sa taas? Yung L. H minus A, K plus 2A. Very good. How about downward? H, H minus minus A, K minus 2A. minus That's nice. Very good. And the equation of the directrix, ano yung sagot dyan? Ano to? Ano yung equation na yan? Ng line natin? X. X equal to H plus A. H plus A. H Very plus- good. Okay, nakukuha na ninyo ang ibig ko sabihin. Makakabisado na ninyo ang parabola. Very sure ako dyan. Guaranteed dyan. Okay, next. Ano parabola yan? Upward, sir. Vertex? 0, 0. Very good. Okay. Okay. Distances, susulat ko, no? A, 2A, and 2A. Yan. Ngayon naman, ito yung vertex uli natin. 0, 0. Alamin ko yung coordinate ng focus. Upward yung movement. Ano coordinate ng focus? 0 po. 0A. Very good. Now, if I will move to the right and determine the endpoint of the latus rectum, anong mga points dyan? 2A, A. Very good. If I will move to the left, ano yung endpoint ng latus rectum na L? Negative 2A, A. A, very good. So, Y na tayo. Y is equal to what? Ano yung equation ng directrix? 0, negative A po. Okay, very good. Y is equal to 0 minus A or negative A. Ayan, nakakasunod kayo. Alam nyo kapag nakabisalin yung ginagawa natin sa parabola, ellipse, ganyan din ang logic eh. Hyperbola, ganyan din eh. Di kayong mahirapan sa hyperbola and ellipse kapag nakabisado nyo ito sa parabola, ang papaplat ng mga points by coordinates. Well, let's try this. Sakong 1 minute. Okay. Ano yung focus? H, K plus A po. Very good. Ano yung to the right? H plus 2A, K plus A. Okay, very good. Wala bang ibang mga boses dyan? To the left. H minus 2A, Minus 2A. K plus A. Very good. Galing ah. Okay. And yung equation ng directrix natin, kung aalamin ko, y is equal to what? K minus A po, sir. Okay, you're doing well. Very good. That's nice. Okay, medyo bitin yung oras natin, no? Stop share ko muna siya. And stop recording ko na siya, no? Okay, very good.